Baka may tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte, pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions. But no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya nasa outer, right? E nalampasan pa niya si Aimee Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, yung mga, I don't know if I'm correct, Sure. narinig ko lang, yun naman mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Hindi yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. At saka, pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. So he's more than... hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung mga Duterte na mga tao, sumuporta, Visayas at Mindanao, sumuporta sa kanya. Makita mo, after Bungo, Bato, next is Marcolita kaagad, di ba? Makita mo sa mga result by region. Yes. Sa Mindanao, sa Visayas, Bungo, Bato, Marcolita kaagad. So, doon siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte loyalist. All right. Ang gusto ko talaga itanong sa inyo kung ay inaasahan nyo ba na mag number 6 dito sa maraming resulta? nabigla. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nando na sa yung 1 month na lang kasi napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa Liwasang Bonifacio na ang dami kasi ng rally namin. Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Naku, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Opo. Umupo ka muna dyan kasi unahin muna natin itong mga kasama natin. Sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita medyo umunti ang tao na Ganun po. Akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasave para ikaw nang huli na magsalita. Kasi inaabangan talaga yung sasabihin nyo. Pagkatapos nga, nung nagkaroon ng meeting de avance, na napuno yung Philippine Arena. Opo. Ayun, napansin din ng mga kasama ko yun. At, lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban. Medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao? Nag-iisa lang siya. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio. Marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Philippine Arena. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang? Yung makakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun Opo. Hindi nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi gano'n nakasidhi yung ano. Habang papalapit yung... Sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny. The National Board of Canvassers, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Rodante
Dizon Marcoleta as senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Given this 17th day of May 2025 in the city of Manila. Signed, George Erwin Garcia, Chairman. Commissioners Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina Tangaro Kasingal, Noli R. Pipo, attested by Tufisto E. Elnas Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator Marcoleta to come up the stage for a photo opportunity. And may we request Senator Marcoleta for a short message. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po, ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran.
ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George, at sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat.